Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 23, 2025. Pag-usapan po natin muli ito pong si Chavit Singson sapagkat idinidiin po nito sa kanyang naging interview sa Billionaire News Channel ang ating unang ginang, Attorney Lisa Araneta Marcos at ang former Speaker Martin Romualdez na siya daw pong nasa likod ng mga nakamask protesters, mga violente po ito kamakailan dito po sa Ayala Bridge at saka sa Menjola. Hindi po maganda ang tinuran o ginawa nito pong mga tao na ito. Ang dami po nilang sinaktan, partikular mga kapulisan, sinirang mga pribado at pampublikong ari-arian. Dapat lamang pagbayarin ang mga yon, higit sa lahat kung sino ba talaga ang nasa likod ng panggugulo na yan. Pero isa lamang po ang malinaw, sinungaling ito pong si Chavit Singson sa kanyang sinasabi sa interview na yon na ibinahagi po ng abogado.com.ph. Ayon po dito sa balita, Chavit, masked rioters claimed they were paid by Martin Romualdez, First Lady. Naku ng teting na yan. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa at malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Basahin po natin ang nilalaman po nitong balita. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson on Monday alleged that masked individuals who caused trouble during Sunday's anti-corruption claimed to have been paid by groups connected to former House Speaker Martin Romualdez and First Lady Lisa Araneta. Singson's revelation made during an interview on At the Forefront over Billionaire News Channel came after a chaotic rally on September 21 that resulted in over 100 arrests, actually more than 200 po yan, and numerous injuries. Ngayon, puntahan po natin mismo yung interview po na yan ng Billionaire News Channel dito po kay Chavit Singson. All out na talaga sa paninira. Ito pong si Chavit Singson. Gustong-gusto niya nang mapabagsak ang Marcos administration. Ang tanong, bakit kaya? Kahapon o kagabi sa ating naging live streaming, sinuri po natin yung maaaring mga ilan sa motibo nitong si Chavit Singson. Partikular, yung pag-aari po ng kanilang pamilya na Sartap. Basta kabaliktaran daw po yun ng Partas. Isang construction company po ito, paki-comment nyo na lamang kung ano yung eksaktong tawag, na tumabo po ng mahigit sa 2 bilyong pisong kontrata simula po noong 2016. Pero dito kayo magtataka, kasi nung sinuri po natin sa isumbong mo sa Pangulo webpage, mula 2022 hanggang 2025, parang 2 lamang ang nakita po natin na kontrata. Ang ibig sabihin, parang hindi napaboran ito pong si Chavit Singson. Kasi kung babalikan po natin yung kumalat na balita na ayon sa DPWH data, mula 2016, di mahigit 2 bilyong pisong kontrata sa gobyerno ang natamo nito pong kumpanya ni Singson o pag-aari daw po ng kanyang pamilya, partikular sa panahon po ng Duterte administration. Yan ang isa sa mga nakikita nating motivation. Pangalawa, bagamat nalagpasan na po dito sa re-reaction na natin yung Metro Walk dito po sa amin sa Pasig. Malaking ektarya po ng lupain yan, situated there ang iba't ibang malls, condominiums, kaya ang laki po talagang parang small BGC yon dito sa Pasig City. At sinasabi na ito daw po ay dating pagmamayari ng mga Marcos. Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, napunta ang pag-aari nito kay Chavit Singson. Pero ang kiniklaim niya, nanalo na daw po siya sa Korte Suprema in particular. Ngunit sa post nito pong si Pebbles Talaquera, sinasabi ni Pebbles na spurious o peke ito pong dokumento, titulo na hawak daw po nitong si Chavit Singson. I do not know kung totoo po yon, pero yan naman po ay publicly available, nakalagay po sa Facebook page ni Pebbles Talaquera. Ngayon, reaksyonan po natin ito pong mga natitira na bahagi ng interview dito nitong si Chavit Singson at sinasabi niya rito na dapat alisin na si Pangulong Bongbong Marcos, palitan na daw ng gobyerno. Nagtataka lamang ako, sino ipapalit niya? Si Vice President Sara Duterte ba? Tuloy po tayo sa pakikinig at pag-react dito po sa interview na ito. Tanggalin si BBM, tapos mag-meeting ang military, police, and all the Yan, satrap. Salamat justices
Supreme Court justices and all the religious organization to form a new government. So parang revolutionary government yung Revolutionary naisip mo. government. As a businessman, hindi nyo ba President naisip na Torino, magulo yun? Oh. Kaya history will repeat itself. Ay, history will repeat itself pa. Ano yon? Kasi nung October 2020, tinraidor mo ang kumparet kaibigan mo na si dating Pangulong Estrada. At alam naman natin na talamak ang weteng. Bagamat hindi mo inaamin, pero siguro common knowledge naman po sa public na di umano'y engage ka dito, no? Ang nangyari noon, binulgar niya na si dating Pangulong Estrada daw ay tumanggap ng 400 million pesos mula po sa weteng. Kasama po yung 130 million pesos excise tax. At ito na nga yung naging dahilan para po i-impeach si ERAP at magpatuloy ito sa paglilitis sa Senado. Ngunit siyempre, malaking konspirasiya po yun eh. Hindi na nagpatuloy, nag-walkout sila at nauwi po sa pagkakatanggal. O sabi, pag-resign daw nito pong kasi yun ang naging desisyon ng Korte Suprema eh, para maging lehitimo ang government nitong si Gloria Macapagal Arroyo, nag-resign si dating Pangulong Estrada. Napilit naman pinabubulaanan ng huli. Ganun yung nangyari. In short, mga tol, siya ang nasa likod ng pagbagsak ni ERAP. History will repeat itself? I don't think so. Iba po ang sitwasyon noon sa ngayon. Hindi na po uto-uto ang tao ngayon. Meron pong social media na wala noon. Mainstream media lamang ang tinitingnan ng mga impormasyon. Pero ngayon, kalat na po ang social media. Ang bawat Pilipino ay may access po dito. Hindi nyo na mauuto. Kaya nga po nung kayo'y dumaan doon sa rally ng mga pabor para labanan ang korupsyon, nagkaroon ng tinatawag na walk of shame. Kasi habang dumadaan itong si Chavit Singson, sumisigaw ang tao ng kadiri, kadiri, diba? Tapos binubo siya. Oh. Pero kaya lang daw siya nandoon dahil doon daw siya naninirahan. Parang Corinthian village yata yun, diyan sa White Plains, ano? Anyway, tuloy po tayo dito. Kailangan revolutionary government, kagaya tinake over the Cory, it was the old Marcos. So, kung hindi, walang mangyayari. Wala ba kayong confidence sa Senate hearing under Senator Ping Lacson as the Blue Ribbon Committee Chairman? I believe them, pero walang mangyayari. Paano makukulong yung mga? Imposible, abutin ng siyam-siyam. Pero kahit ba magpalit tayo ng gobyerno, palagay nyo, kaya pa rin pigilin yung sistema ng corruption. Because kung hindi natin babaguhin yung constitution, kahit palitan mo yung leader. Hindi dapat pinapalitan ng konstitusyon. I-amend lang konstitusyon. So the old system will be there. The way we budget, kulang tayo sa ipin ng batas. Bakit mo nasabing mabuting tao si Speaker Bogie D, pero same dog, different color? Gagamitin lang siya. At then, gagamitin lang siya, papalitan din. Malamya ang mga tanong ni Atty. Jimeno eh. Parang ang nakikita ko dito, binigyan lang nila ng platform itong si Chavit Singson para i-air yung kanyang mga akusasyon sa mga personalidad na ayaw niya eh. Sa ating Pangulo, sa ating unang ginang, kay Congressman Martin Romualdez, no? Hindi ganun ka investigative journalism yung approach, I believe, sa aking pananaw nitong si Atty. Jimeno dito. So you have no confidence that Speaker Bogie can restore the confidence in Congress? Nahirapan because he has to follow. Kailangan sumunod siya sa administrasyon. Hindi, taktal siya agad. Kung papalitan lang si Speaker Bogie D eventually, sinong palagay mo ang ipapalit sa kanya? Wala akong makita sa Congress. The only way to me, kung gusto natin solusyon agad, change the government. Let's seek the advice of the Supreme Court, the military, the police, general, mga officials. Hindi nga naniniwala sa inyo ang mga militar, ang mga PNP officials, even yung sinasabi mong mga religious organizations. No? Ewan ko kung totoo itong post ni Pebbles Talaquera, pero i-share ko po sa inyo ha. Basahin lamang po natin kasi tahasang inaakusahan ni Pebbles Talaquera itong si Chavit Singson na ang grupo daw po nila inalok, partikular ito pong ang ating chief of staff, no, ng halagang bilyones. Oh, ito ba 'yon? 7 hours ago, as posted by Pebbles Talaquera 2, basahin ko na lamang po, quote and quote, tago nyo muna yung na-delay na order nyo na 2 ban ng black shirts at bonnet. May susunod pa naman kayo, di ba? Ang problema nga lang is,
may budget pa ba? Kung DDS lang ang magrarally, ang konti naman. Kahapon talagang bumuhos ang budget simula ng nanawagan si Pokis at Belgica. Paldo budgets nila. Dami nilang kinausap ang kapalit pera. Kaya the day before the rally, ayan na yung posting na may malaking simbahan na darating. INC yan. Di kayo sinipot. May bigati na babaligtad si General Browner na akala ni Chavit ay masusuhulan niya ng 25 billion pesos ang inoper. Pinost ko yan. Di ba na hindi lahat ng tao masusuhulan mo? Hindi laging pera ang kaligayahan ng tao. Palibasa, lakang pake kahit may masaktan kayo basta nasa inyo ang pera at powers. Tuloy po natin ang pagbasa sa panulat ni Pebbles Talakera. Nakipag-usap si Chavit sa isang retired DPWH Yusek. Gagawin niya daw uli yung ginawa niya kay ERAP pero kailangan niya ng pondo. Kaya kinausap niyo yung mga contractors na kesa ibalik yung pera, gamitin sa rally at pabagsakin si PBBM. Nakipag-coordinate ka kay Lustay at nag-yes naman si Lustay kasi iniiwas niya na maimbestigahan yung 51 billion pesos ng kapatid niya at yung mga project mo, Chavit, sa Ilocos Sur na galing din sa DPWH. At yung pinapalabas ko sa yung spurious title ng Metrowalk na ang totoong may-ari ay mga Marcos na napunta sa iyo kasi dinaya mo. Ituloy po natin ang pagbasa sa panulat po ni Pebbles Talakera. Nag-meeting kayo sa bahay ni Chavit yan, yung post ni Jing Paras. Kapos nga kayo sa oras kaya may delay na mga black shirts at bonnets. Yan talaga yung isusuot nyo na kumakalat na sa FB. All black at bonnet. Never in the history ng DDS na nagpalitso ng maraming baka. Hindi nangyari yan kahit nung DDS si Pebbles Talakera, baka mapagkamalan yung ako binabasa ko kasi, sabi niya kasi ako, mas nauna pa sa iba dyan. Walang ganyan na litson-litson. Piling kasi ni Chavit, epek pa yung ginawa niya kay ERAP. Ngayon, Pokis, mamatay na ang sinungaling, namuka, magpahinga ka na, tumandang walang pinagkatandaan. Pwe, good night. Yan po ang pahayag ni Pebbles Talakera diyan po sa kanyang Facebook page. It's up to you kung maniniwala po kayo. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. And yung mga businessman na mga matino. Marami naman matino ang mga negosyante. But won't that disenfranchise the Filipino people from exercising their right to vote and choose who will lead the country? Well, hindi naman temporary lang yun Then we'll have a special election. Sinong gustong tao yun. But to solve all this problem, should be dissolved right away. Well, yun ang nangyayari sa ibang bansa. Parang sana naman, yun nga sabi nila, sana hindi tayo maging Nepal, at least when it came to the big rally last suggestion September. Mo nga, parang di magulo, kagaya kahapon, ang gulo-gulo na, sama-sama. May kanya-kanyang agenda Yung mga liberal, kami lang, diba? Dapat sama-sama para sa ating bansa. Yung may iba, nung hapon, mga iba ng tao. Sama-sama for what? Para pabagsakin ng gobyernong lehitimo? Para iupo? Diba sabi niya, doon sa kanyang naging walk of shame, dapat iisa lang ang kilos Pabagsakin ang Pangulo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tinutukoy niya si Pangulong Bongbong Marcos. Ang linaw-linaw, sino bang papalit doon pagka bumaba si Pangulo? Di si Sara Duterte, kung saan noong Duterte administration nakinabang kayo ng gusto, nakikita nyo motivation ng tao na ito, talagang lantad na lantad. Mga nabayaran na, nabayaran or hindi nila alam ang nangyayari. Sino naman sinasabi yung nabayaran? Nagpakain ako. Lahat ng liberal ng rally nila, dapat truck nang naubos nga Okay lang ako dahil nagpapakain naman ako pag may sunog, may bagyo. I have 6 portable kitchen. Sinumbat mo pa. Kasi akala nyo, pag pumunta kayo dyan, yung crowd magagalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Palibasa kasi yung inyong mga balitang pinapanood, centered lamang sa mga naratibo ninyo. Hindi kayo nanonood ng tunay na balita. Ang balita, sabi ng mga reliyista, hindi sila nananawagan na pababain si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat wala silang nakikitang koneksyon o ebidensya, partikular sa flood control project anomalies na ito. Tapos gusto nyong ipalit si Sara Duterte na ayon sa kanila, humaharap nga sa impeachment. Isang corrupt di umano na public official. And eto narinig ko lang naman ito doon sa mga nagrally
Sabi kasi doon, Sara dalhin sa mental. Parang yun yung ganun sinisigaw eh. Sara dalhin sa mental. Chinachant nila, no? Para kasi talagang ganun. Biruin nyo, magagawa ba naman ng isang matinong tao yung ganito, 'di ba, mga tol? Kung ikaw matino, tingin ko di mo lalo vice presidente ka, hindi mo magagawa yung ganito. Yung meltdown. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lita Araneta, at si Martin Romales. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Diba? Kung matino kang tao, lalong-lalo na vice presidente ka, live stream yan. Napapanood ng publiko live. Tapos ganun yung sasabihin mo. Meron ka talagang something sa ulo mo. And 6 portable hospital. Just to help the people. Ngayon, may naiwan sa truck, pinarada ko na sa gate ng Corinthian, sa baba. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Meron grupo na nakabaskara, pinapaklo yung one. Warap. Sino, bakit kayo ganyan? Ganoon lang, bumalik. Nagtanggal ng maskara. Pasensya na kayo, binayaran lang po kami. May nagsabi talaga. Sila mismo. Natanong niyo ba sino nagbayad sa kanila? Ayan na, di ba? Ang galing gumawa ng kwento, parang totoo no? Unang-una, yung sinasabi niya na yan, na nakamask, hindi po doon sa lugar tinutukoy niya. 'Di ba? Ang subject yung mga nakamask na nag-violent protest Tapos sinasabi niya pinapakain niya yung kanyang pinapakain doon sa area ng People's Monument ba 'yon sa White Plains. Kaya ang laking sinungaling talaga nitong si Chavit Singson Tinanong yung nagsaserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Ako, hindi ako naniniwala. Siguro. Pero ikaw yung nagsasabi. Ganito lang naman kasimple yan, mga tol. Kung hindi ka naniniwala, wag mo nang sabihin pa. Ako kasi, pagka binabasa ko yung katulad nitong si Pebbles Talaquera, naniniwala ako dito. Pero that is my opinion. Perception ko yun Kaya nga binasa ko lamang At hindi na tayo nag-comment pa. Basta sa aking perception, naniniwala ako sa sinabi ni Pebbles Talaquera, no more, no less. Pero kung hindi ako naniniwala sa sinabi ni Pebbles Talaquera, di ko babasahin sa inyo ito. Ganon din naman ito. Di ba? Ibig sabihin, naniniwala ka doon. No? Tapos sasabihin mo, hindi ka naniniwala para umiwas ka lang sa possible liability. Kung may nag-utos sa kanila na nagmamarasakit sa kanila, yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. So yung sinasabi nyo na bayaran, hindi yung mga nangrarally, yung mga nanggugulo. Na manggugulo. Oo. Palagay nyo po ba yung mga nanggulo sa Mendiola? Di ba beginning, yung pupuntang ko sana, ginugulunan nila, at may nagsasara, ginugulunan nila, kaya bumalik na ako Napagkamala nga ako na loyalist, nakapula ako Bakit naman kayo nagpula? Hindi ko alam Rally against corruption sa bagay, wala namang color kahapon. Pero nag-ano sila ng puti. Oo, puti dapat. O bakit naman kasi kayo nag-red? Hindi ko naman alam yan. Well, Manon Chavit, seryoso ba kayo sa sinabi nyo na tumigil muna ang mga kabataan sa pag-aaral hanggat hindi bumababa sa pwesto ang presidente? Yes. Mas tahimik yun. Mas tahimik na revolusyon yun. Let the student, na kabataan, ang to lead the revolt. Wag ng mga politician na advice lang natin sila. Ang mga politician kasi, sumasama sa rally, may kanya-kanyang agenda Balikan nga natin yung sinasabi niya na yan. Nakapula siya, di ba? Nakapula ba siya? Naka-jacket siya ng maroon. I do not know yung inner niya. Sige, tingnan natin. Kung nakapula, okay lang naman yun. Pero wag mong palabasin na porkit nakapula ka, maniniwala sa yung loyalista ka. Ikaw na nga mismo nagsasabi Di ba sinuportahan mo lamang si Pangulong Bongbong Marcos dahil akala mo magbabago sa sakit na nakalimot. May loyalista bang ganun? Pakinggan ninyo Kadiri-kadiri ang pagkakaintindi ko dito Nakapula nga naman siya, covered ng jacket na maroon. Pero wag mo namang gamitin yung kulay na pula para sabihin na napagkamalang kang loyalista. Mr. Chavit Singson ka, kilala ka kung ano ka. Ganun lang kasimple yun, hindi dahil sa kulay na, sa suot mong damit na kulay pula. Binubo, di ba?
pang-uudyok. One move lang daw just to remove the president. Si Pangulong Bongbong Marcos tinutukoy niya eh. Diba? Talagang halatang-halatado mo yung kilos nila na nais nila sa huli mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. At sino ipapalit? Uulitin natin. Si Sara Duterte. Kaya nga siguro si Sara Duterte nandoon sa ibang bansa para palabasin nila na wala akong alam dyan. Ang aluman tugtugin na, di ba? Oh, pero hindi ba't kawawa naman yung mga bata? Duterte, meron tanggal si Marcos sa Duterte. Gusto nila silang presidente. Iba-iba eh. So you believe in the choice of the youth na kung sila ang mag-lead nito, we will ang sinabi come ko out lang yan, better. itong problema natin ito, kailangan na mag-solve dyan yung mga kabataan dahil this is the future. It's not for us. This will be the future of our... Yan, tama ba yan? Palibasa kayo, bilyonaryo kayo na kahit hindi mag-aral ang anak ninyo at sa mga susunod pang henerasyon, kayang-kayang mabuhay, marangya pa. Kami ang mga anak namin, pag hindi nakapagtapos ng pag-aaral itong mga anak ko, ewan ko kung ano magiging kinabukasan nito lalo pag wala na ako. Sa ngayon, okay pa kahit paano, nakakasurvive. Pag wala na ako at hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pang-uudyok mo, biruin mo, ayaw mong papasukin? Gusto mo, i-boycott nila yung kanilang pag-aaral? Paano na yung future ng mga yan? Di rin nag-iisip ito ng tama Manghihimok lang, kabataan pa ang gagamitin. Children, kaya dapat lang mag-lead sila. Suggestion ko nga, para hindi sila mapahamak. Sa mga eskwelahan sila mag-demonstrate, tumayo sila ang karapatan nila. Then magbit-binsan lahat na isang rally, we will support all of them. Hanggat di bababa si Presidente, walang papasok, bakasyon muna sila. Pero yung mga elementary, yung mga maliit na bata, tuloy ang pag-aaral nila. Now, kung tumagal yan, kasalanan ni Presidente. Kung may konsensya siya, give up na siya, bigyan na sa bagong gobyerno. Dahil hindi na kayang i-repair yan. Sa dami ng korupsyon. Within 3 years. Sa dami sa totoo lang dami ba? Marami talaga. Pero eto na nga kanda ikot na nga puwet ng mga korap na politiko do not know kung umiikot yung puwet nyo. No? Kasi ang daming mga pasabog, partikular nitong Ilocos Sur Politics na Facebook page. No, 'di ba Ilocos Sur, probinsya ng mga Singson, sila yung mga namumuno diyan. Maya't maya may mga post ito tungkol sa mga another quality project in the province of Ilocos Sur. Basahin ko, di ko maintindihan tong nasa ilalim ng mga Ilocano Paki-translate nyo po. Di makapugto no inudta daytoy premyo akti 1K. Ito po. Nakapila. Nakartarang ganinditan, abot nanod ng nagabor. Ewan ko kung ano sinasabi niya, Ilocano Ito, another quality project in the province of Ilocos Sur, plowed without control. Puntahan natin, napakarami niya, mga post nitong another quality public service in the province of Ilocos Sur. Ang dami di ba? Ito, bumagsak pa yung tulay. Another quality project in the province of Ilocos Sur. No maminsan rangtay adalan tilugan. No maminsan rangtay adalan tidanum. Ewan ko kung ano ibig sabihin. Tuloy po tayo rito sa pakikinig sa interview niya. Hindi ko makakalain na ganito mangyayari nung tinulungan ko siya. Tanggalin mo na lahat ang mga personal. Pero itong nangyayari sa ating bansa, dapat palit ng gobyerno. Wala na mangyayari yan, for arte-arte na lang yan. Investigasyon, ano mangyayari? Magpapal, walang tatagal yan. Tapos atras na yung mga testigo. Ganon, walang mangyayari sa ating bansa. Should be radical change. Let the children, because this is the future of our children's children. Let them help, we'll just help them. Let them lead. Ano ba yung kanta na yun? Show them all the... Nakalimutan ko yung lyrics Parang kanta yung sinasabi mo Peaceful revolution. Pag silang sumama sa mga rally, hindi na, eskwelahan. The student leaders should go around. Napangaralan sila kung anong gagawin. Then, minsanan lang. Then, all of
of us will support. Well, kahapon po sa We are the anti-corruption world, rally ba? sa EDSA, may mga nagbu na ilang tao sa iyo. Ano po ang naging reaction nyo dito? But before you answer that, Nakatawa lang ako. before you answer that question, we'll have to take a Nakalimutan short nila. break. Dumaan ako doon nung Sige po, Manong Chavit, papasagutin namin tong tanong na to pagkatapos ng short break. Ito. ang dami pa nagpa-picture. Nung hapon na, iba ng tao nag-take over. Yun ang nagbuo. Akala nyo, Ang dami pa daw nagpa-picture. Saan banda? Boo! Boo! Binubo siya. Boo! Binubo siya tapos may nag-chat-chan, kurakot. Anak ng teteng na yan. yalis ako, nakapula ako. Or, hindi nila alam ginagawa. Or, mga trolls ni Marcos. Or, maglugulo. Ang suspect ako, baka mga hindi nila alam. Nakalimutan nila, we are on the same side. We are on the same side. We are anti-Marcos. Pero kayo po ang isa sa mga naging instrumental sa pagpanalo ni Yes. President Bongbong Marcos. Like you said, kayo yung head, ang presidente ng Mayor's League at Yes. kinausap niyo lahat ng mayors to Yes. support the president. Hindi ba naisip niyo rin na kayo ngayon isa sa mga sinisisi kung bakit Oo. nandito tayo with the president? Yes. Kaya nga, nagsisi rin ako eh. Hindi ko akalain na ganito mangyayari. Hindi ko akalain na magbabago si Marcos. I was warned by their first cousin. Di ba? Nakikita ninyo, pabor ang hindi na ibibigay sa kanya kaya ganyan. Si Pangulong Bongbong Marcos lumalagay sa tama. Hindi naman pwede porket ka mag-anak ka, nakatulong ka. Kung hindi na tama yung ginagawa mo, kakampihan ka pa. Di ba? Maling-mali po yun. Gagamitin ka lang, Manong. True yan lang, ginamit lang ako. Hindi na ako kilala. Okay lang yun dahil sanay naman tayo dyan. Ang pinakasama na ginawa niya yung paghahamon sa China. Naging At yung mga korupsyon. Yung dalawang yun, nagtulak sa akin. anak ng teteng na yan. Antay ako ng hanggang anti-Marcos ako. Kakaantay. Well, what makes your crusade now against corruption credible when you yourself was once linked to SPL, Tama. wetting, and gambling? Those are all not true, naliwanagan na lahat yan. Okay, let's go on record. Parang yung GMA, dapat makuha ko lahat ng wetting, may kinuha ba ako? Wala. Wala akong kinuha. So never po kayo nag-wetting? Wala kayong wetting na... Binibinta May tumawag sa akin, nakausap ko Pinapatunayan niya yung kabaligtaran ng sinasabi nitong si Chavit Singson. Kaso lang ang problema, natatakot yung tao. Saka syempre, hindi rin naman ako pwede mag-expose nun. Wala rin naman tayong kakayahan. Pag sinabi natin dito sa programa, cyber libel lang kagad ang katumbas niyan, tikom na bibig natin, kulong pa ako. No? Kaya dapat sa isang malaking investigasyon, I hope, for example, ang chairman ngayon ng Public Order and Dangerous Drugs ay si Senator J.B. Ejercito at kung matapang ang mga tao na magbubulgar sa di umano'y illegal activity, di umano nitong si Chavit Singson, katulad ng weteng, pwede nilang ilapit doon yun. O kaya yung chairman na yung committee ng gambling, si Senator Erwin Tulfo yata ang chairman dyan, yun, pwedeng ilapit doon yun. Kung matapang yung tao na magbubulgar. Saka, kung kaya ding imbestigahan ng mga binanggit natin na senador. Alam nyo naman, napaka-powerful nitong si Chavit Singson. Tuloy po tayo dito. ko ng wetting sa amin, kasama ko yung mga nandun. I supported them because they are my province. Otherwise, hindi ko masuportahan, ibibigay sa mga tao yung mga mayors. Kaya doon naman kami nag-away ni President Estrada noon. Mapapaya ko kung bigyan mo naman si kanino yung laro yan, wag lang sa kalabang ko. Doon na kami nag-away. So yung mga banat nilang yan, naliwan. Illegal, di ba? Pero hindi kasi siya napagbigyan Ganun lang yun. Katulad nung nangyari noon, hindi napagbigyan ni ERAP, napaboran yung isang kaibigan, si Atong Ang in particular. Tapos, tinraidor niya na. Ngayon, hindi na naman siya napagbibigyan, history repeats itself. Kaya tatraidor niya rin si Pangulong Bongbong Marcos. Palaga na lahat. Nung naglabang kami, ang daming, kagaya ngayon, mga trolls, mga paninira, lahat ng klase tatapos sa'yo just to destroy your credibility. But go on record, kung corrupt kami, paano kami naging progress sa Ilocosur? We are now the fifth richest. From the poorest, we are now the fifth richest in the entire country. From the most notorious, we are now the most peaceful. Tingnan niya natin, totoo ba yon? Tanong nga natin kay ChatGPT, totoo ba, Tagalogin na lang natin, totoo ba na ang
Ilocos Sur ang 5th richest province sa Pilipinas? Tingnan natin sagot ni ChatGPT. Yan. Ay, salamat Omega Sparrow sa inyo pong super sticker. O, ito sagot ni ChatGPT. Hintayin lang natin at bumabagal yung internet ko sa computer ba? Computer po ba? Naka-globe naman ako, mabilis to dapat Pagka speed, mabilis ang globe, pero nagpuputol-putol siya from time to time. Sabi dito, oo. Ay, totoo. Totoo naman daw. Maaaring ituring na totoo yung sabi na ang Ilocos Sur ay pang-5 pinakamayamang probinsya sa Pilipinas, batay sa COA. Commission on... ito, in fairness binabasa lang natin ito. Annual Financial Reports. Narito ang mga detalyo at konteksto para malinaw. Mga datos. Sa ulat ng COA para sa 2023 Annual Financial Report, nakapwesto si Ilocos Sur sa ika-7 pinakamayamang probinsya base sa halaga ng assets nitong nakasaad. Ngunit sa data para sa 2022, lumampas si Ilocos Sur sa ibang probinsya at naging ika-5 sa ranking ng mga may pinakamalaking assets. Yan po, binasa ko lang, wala tayong magagawa. Yan yung sinasabi May katotohanan naman pala. Paminsan-minsan ang sinasabi niya. Dahil yung mga negosyante namin, sinusuportahan namin, hindi namin hihiligan. Sinusuportahan namin sila. Meron pa po ba kayong interest in any gambling business right now? Wala na. Wala na. May reklamo raw Wala daw Wala daw siyang gambling interest. Sige. sa inyo isang Ilocano abogado na si Estelita Cordero. Ano yun? Laban sa iyo sa Malacanang. Oo. Ano po ba itong reklamo na ito? Permanent critic yon, attack and collect. Okay? Tingnan natin yung Facebook page ng sinasabi na yan. Ito ba yun? Dali lamang Ito. Si Pebbles Talakera kasi ang talagang very vocal dito Ito basahin ko lang. Yung titulo ng lupa na hawak ni Chavit Singson na siya ang may-ari ng lupa sa Metro Walk Pasig, imbestigahan nyo. Peki ang title na yan. Kasabot niya ang dating head ng Register of Deeds sa Quezon City. Sa sobrang powerful niya, inilipat niya sa Pasig yung head ng Quezon City para doktorin yung titulo ng lupa sa Metro Walk. Spurious title yang hawak niya. Ayon po kay Pebbles Talakera. Ito pa. Tingnan natin yung mga post. Ito, Philippines Exposed. Halos 1 bilyon, iisa lang ang nakinabang. Sa daang-daang proyekto sa Ilocos Sur 2nd District, iisang kontraktor lang ang palaging nananalo. First Northway Development on Construction Corporation. At ayon sa mga ulat, malapit ito kay Christine Singson Mihan. Binabasa ko lamang po ayon sa post ng Philippines Expose. Tobacco funds ng RA 7171 na para sa mga magsasaka, naging negosyo ng iilan. Walang kompetisyon, walang transparency, monopolio sa harap mismo ng taong bayan. Kung ganito ang sistema, may pag-asa pa ba ang ibang kontraktor? May laban pa ba ang mga mamamayan? Pera ng bayan, proyekto ng pamilya, panahon na para mabuking ang katotohanan. Ito pa, basahin natin. Ito ngayon yung topic, no? Sige, pakinggan natin yung sinasabi dito nitong si Chavit Singson. Pag nabibigyan ko ng pera, magkaibigan kami. Okay? Sige. Pag matagal ko hindi nabibigyan, babanan ta naman. Ako siya kailangan bigyan ng pera. Parang attack and collect, Yun yung sinasabi niya rito, attack and collect. Basahin natin. Si Estelita Disney Cordero. Post niya August 21. Ang kanyang Facebook page ay meron pong Facebook profile siguro ito. Meron pong 5,000 friends. Estelita Disney Cordero, lawyer at Cordero Law Office. Bigatin din pala ito. Naninirahan sa Narbacan, Ilocos Sur. Ito na po yung mga post niya lately. Mayroon na raw lumipad papuntang Italy. Hanapin sila Chavit, Bibi, Pokis, etc. kasama sa plat. Nasaan si Sara? Di pa umuwi. Galing Japan? 1 hour ago, paano naman i-repeat ni Chavit Singson ang history noong panahon ni ERAP GMA? In the first place, magkaiba ang mood ng tao noong 2002 at ngayon, I believe 2001. Noong galit ang middle class at mayayaman kay ERAP dahil siya ay artista at maraming naibibintang ng kabalustugan, ginagawa niya at mga babae niya. Ngayon, PBBM, suportado ng majority ng buong Pilipinas, lalo pag inkumpara mo siya sa ipapalit na si Sara na isang mal-edukada. Si GMA kilalang ekonomista. Noon si Chavit na whistleblower ni GMA at asawa niya di pa kilala ng tao. Ang alam lang noon, sugarol at babaero. Binabasa ko lang po ito Wala pa sa social media noong panahon. Ngayon, bistado na ng buong mundo kung sino si Chavit. Isang mandurugas, kriminal, malupit. Mula panahon ni GMA, naging mayabang, mapagsamantala at mukha ng mapagkunwaring mayaman. Saan ba nagsimula ang kayamanan ni Chavit? Di noong panahon ni GMA, di ba naging fixer, 10% siya ng Malacanang, inagaw ang maraming government properties gaya ng Metro Walk,
BLL sa Sulbec, Narbacan, kung saan niya pinatayo yung Santorin niya. Isang hayop na kriminal sa ginawa niya kay Koji Domingo, si COA Auditor Agustin Chan na humahabol sa pagnakaw mo ng pondo ng Ilocos Sur at yun pinatay na kaagaw niya sa security business sa Ortigas. Noon, baligtad si ERAP. Noon ay si Sara, ngayon si GMA. Mas malaking kaibahan kay ERAP noon dahil inakala ng tao, wala pang social media, di malayo mas mahusay kay ERAP sa lahat ng anggulo. Ngayon si PBBM hindi na matinag ng mga Duterte maski anong bintang nila na malayo magkumpara mo kay GMA. Binabasa ko lamang po, pasensya na kayo kung medyo nababarok yung paglalahad dito ng impormasyon as is. Kung ano po yung naririnig nyo, yun po yung aking nababasa. Ituloy ko po ang pagbasa. Isa siyang edukado. Pamilya niya matatag, makabayan, edukado, mapagmahal sa bayan. Si Amy maigi rin tumiwalag kay PBBM dahil alam naman ng Pilipino, hindi siya anak ni PFEM. Binasa ko lang Noon nakuha ni GMA at Mike Arroyo, isang seryosong aligasyon yun mula kay Estelita Disney Cordero Hindi daw anak ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. si Amy Marcos. Noong nakuha ni GMA at Mike Arroyo ang active military at police generals, ngayon, sino naman ang mga Duterte at Chavit makonvince sa mga active generals o maski retired generals? Ay Chavit, sabi ko na layas na takbo nasa New Zealand kung nasaan ang isang pamilya mo. Matanda ka na, enjoy mo na mga anak mo at mga asawa mo. Surrender mo na lahat ninakaw mong pera ng mga Ilocano galing sa Republic Act 7171. Gold at REE nakuha mo sa black sand mining sa baybayin ng Ilocos Sur at perang kinupit mo sa STL imbes i-report sa PCSO para mataas band mo at sa droga galing sa Ilocos padala mo sa Partas sa Manila. Pag-resign mo, si Jerry as governor at lahat kamag-anak mo nasa ibang LGU sa Ilocos Sur para masugpo na kapangyarihan nyo. Goodbye, Chavit. Yan po post niya. Shinare ni Estelita Disney Cordero, yung post ni Pebbles Talaquera noong September 21. Ito po mga post niya. At yung shinare naman ni Pebbles Talaquera na post niya, ito basahin natin. August 21. Again, babasahin lamang po natin ito. Ayon sa post ni Estelita Disney Cordero, para sa aking kababayan sa Narbacan, baka lumagpas tayo sa oras mga tol, alas 9 ang Blue Ribbon Committee hearing. Maraming nagtatanong bakit daw may dialogue na ganap kahapon sa conference room ng ating simbahan, Our Lady of Mount Carmel, kung saan nandoon si ex-Mayor Chavit, Mayor Edna, MLIGOO Mildred Villaruz at kasama niya. Ako at 3 babaeng kasama ko at ibang SBMs. Sa lahat ng conference room, nagkalat ang maraming pulis at bodyguard tauhan ni Chavit, mga taong taga-munisipyo at tauhan ni Mayora Edna at isang kong personal assistant. Ito ang background. Ako ay sumulat sa ating mahal na Pangulong Marcos para iparating sa kanya ang mga mahiwagang nangyayari sa ating bayan ng Narbacan dahil sa hindi kanais-nais nagaganap gawa ng makapangyarihang tao. Marami akong issue. Nailabas, isa doon ay ang paggamit ng corals galing sa ating karagatan sa 1 kilometro na bakod sa malapalasyong tahanan ni Chavit at kulungan ng kanyang water seal. Yon aking sulat, pinadala sa DENR Penro at kami ay nag-uusap patungkol sa investigation. Pasok ang MLIOO para manggulo ng usapin. Okay lang sa akin. Napag-usapan namin sa dialogue ang issue ng bakod na koral at ang sagot ni Chavit, marami daw nagkalat na koral sa seashore ng Paraiso ni Juan. Sayang naman daw. Ang tanong ko, nagkalat ng corals na halos pare-pareho ng sukat? Nagkalat sa tabing dagat o dapat sa Sulbec? Sabi pa niya, sound barrier daw yan. Tanong ko, bakit corals? Bakit takpan ng view sa dagat at ng kanyang malapalasyong bahay ng mataas na coral na bakod na galing sa seashore at dagat? Diba itong mga coral, dapat sa dagat lang para proteksyon din natin sa bangis ng dagat pag nag-alburuto? Bakit di gumamit ng salaming gaya sa Europe or metal fence gaya sa Japan? Corals para sa aesthetic value? Sirain ang natural resources kasi nagagandahan siya? Ito naman si SBM Pilong, naka-shorts pa, sumabat at nagdagdag ng kanyang kaalaman. Kita mo,
Ngayon, taas na porsyon ng bakod ng kurba para di papasok ang ingay. Humingi si Mayora ng dialogue. Ako naman, open dyan. Yung pala nandoon si Chavit para mabigyan ng pagkakataon sagutin ng mga issue ko sa Municipal DILG na obvious naman panig sa kanya. Abangan ang susunod na kabanata. Yung mga kababayan, may kaalaman sa sound barriers, coral reefs, yung mahalaga niyong opinyon. Bayan, nag-iintay. O ito po yung mga attached documents. Sumulat po siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po dito sa kanyang sulat, may petsa July 21, 2025. Subject, urgent request for investigation on Forest Shore Land Lease Environmental Violation addressed to our Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., President of the country. Dear Excellency, the said property now developed into what is popularly known as Santorin showcase a private estate of palace-like grandeur. Based on available photographs and information attached hereto are the features marked as Annex A and Series. Mas naiintindihan ko tong pag-i-English niya kaysa dun sa pagtatagalog niya kanina. Medyo, siguro kasi Ilocano no? Pagka Ilocano, medyo hirap din sa pagtatagalog Its construction appears to have involved the massive extraction and use of coral reefs to build a nearly 1 kilometer long high wall along the National Highway. And I remember, may vlog dito si Pebbles Talakera. Andali share natin mga tol. Pasensya na kayo, nagko-collect lang ako ng information sa aking isipan Spontaneous tong ginagawa natin ngayon Saan ko ba nakita yon? Hanapin natin yung vlog na yon ni Pebbles. Vlog o shared video? Ito nga yata. Ito. Yan, nakikita ninyo. Yan yung tinutukoy. Yan mga corals. Yan. Grabe, ang taas pala. Ang laki. Nga ba? Diba? Yan yung ebidensya. Pare-parehas daw po ang sukat ng corals tapos ginawang bakod sa kanyang malapalasyong tirahan, di umano. Tuloy po natin yung pagbasa. Ito This development now serves as private estate for Mr. Singson, his family, and his exotic pets, including a water seal cage built on a restructured portion of Sulbex Coral Reef. Yan Yan, yung nakita natin sa video. Ito baka may paglabag po dito sa environmental laws po natin. Dapat maimbestigahan nga ito, no? Ito yung sulat ni Attorney Estelita Cordero, abogada pala talaga yun, Yan, para po doon sa Municipality of Narvacan. Ang kaso lang ang claim niya, wala siyang aasahan dahil kapanalig din ng Singson. Anyways, mga tol, it's up to you ngayon kung maniniwala kayo dito kay Chavit Singson. Mahimik. Ano po ba to? Journalist? Or ano ba siya? Abogado. Tumakbo. Awa ng Diyos, kulerat. So, nag-form siya ng team niya sa barangay niya. Natalo nga sa barangay niya Ang ano niya ngayon, Warriors of Narvacan. Warriors. Ang nangaaway siya. So, ang meron paratang sa inyo na may kinalaman daw kayo sa black sand mining sa Narvacan. I will give 5 million now kung meron black sand mining doon. Wala. So wala yung mga hindi ko babanggitin ang pangalan ng nag-message sa akin tungkol dyan. Pero babasahin ko po sa inyo Naku, nasaan na yun? Bakit nawala? Sandali mga tol. Nawala sa... Ay, hindi ko na rin pwedeng basahin kasi. Dahil hindi ko maipapakita sa publiko. Pag binasa ko lang nang hindi ko pinapakita sa publiko kung saan ang source, cyber libel po ito. Pasensya na. Tanong na lang, maniniwala ba kayo kay Chavit Singson? Yun na lang. Ang mga sinungaling na panira niya sa yun, sinasabi ko sa iyo na panira lang sa amin. Right now, I'll give 5 million kung makapagsabi sila sa ng black sand mining. So, yung mga rinereklamo po sa inyo nitong si Estelita Cordero. Sira ulo. Yung mga ganong klase na na-approve. Humingi ng pera, pinapadala ko sa mga tao. Ilan nang nagpadala ng pera. May mga utang pa ron. Siya nagsusursur sa mga tao. Magpahal ka sa gobyerno. Ako abogado nyo. Tapos sisili yung mga tao. Okay, so nangaaway yun. Matagal na yun. So, kinalimutan ko na ako. Minsan, sige na, bigyan nyo na nga. Well, nag-lobby po kayo para sa isang pamangkin ninyo na maging bahagi ng PCSO board. Totoo po ba ito? Totoo yan. Oo. Dahil yung kapatid ko, chairman ng PCSO. Anyways, mga tol, kayo na ang bahala mag-decide kung naniniwala po kayo dyan kay Mr. Chavit Singson. At tayo po'y pansamantala na munang maghihiwa-hiwalay dahil at 9 a.m. or before that,
tayo po ay magla-live muli para i-cover ang isang eksplosibong hearing. Ayon sa ating nakalap na impormasyon, malaki daw po ang magiging pasabog sa hearing ngayon sa Blue Ribbon Committee na magsisimula alas 9 po ng umaga. Maraming salamat sa 2,000 plus na manonood po natin. Now, 1,900 na lamang from Facebook and YouTube. Lagi po natin tandaan at shoutout po sa inyong lahat mga tol, kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.